Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong post ni All Right. Ito po yung official statement ni Teo Moreno tungkol sa pagsampa ni Senator Hontiveros sa kanya ng kaso. Yung cyber libel case kaugnay sa video ni Ka Rene. All right. Okay. Yung official Facebook page ni Teo Moreno, ano siya? Restricted, suspended ng 1 month. Kaya dito muna siya sa All Right sumusulat. Okay. Statement of Teo Moreno on Risa Hontiveros' legal harassment to ordinary dissenters. Risa Hontiveros is running out of valid arguments because she's been exposed. The expose didn't come from me. It came directly from her own star witness, whom she once treated as the gospel truth while pushing politically motivated cases against Pastor Kibuloy. I have never personally known Michael Maurilio or alias Rene. I only became aware of him when Risa brought him to the Senate to testify against Kibuloy, VP Sara Duterte, and former President Rodrigo Duterte. To set the record straight, I did not upload or distribute the video. I simply wrote a summary of alias Rene's testimony, information that is already publicly available. Okay, mag-comment lang muna ako. Una kong nalaman tungkol kay alias Karene, yung kanyang testimony na nabayaran siya dito kay Teo Moreno. Nabasa ko yung kanyang summary post kung ano yung sinabi ni Karene sa kanyang video, isinulat lang, sinamarize lang ni Teo Moreno at madaling maintindihan. Wala siyang ipinost na video. I can affirm to this, yung sinusulat niya. My post contained no additional claims or distortions. It was a straightforward summary paired with commentary on Risa Hontiveros' public action, something well within my rights under the 1987 Constitution guarantee of free speech. What Risa Hontiveros is doing now is nothing more than legal harassment and bullying. This is not the behavior of a true advocate of democracy. It is a clear display of blank at work. Hindi ko na lang basahin yung sinulat niya dahil mabigat. Risa blank at work. Mabigat. Okay. So, yan po ang litrato ng senadora habang nag-file siya ng cyber libel complaint. Department of Justice. Talaga. Okay, magbasa tayo sa mga comments. Kitty Gilly, Risa and Lisa really compliments with blank. Ayokong banggitin yung idinugtong sa pangalan. Risa blank, Lisa blank. Niel Por, sabi niya, laban lang sir, hindi pa nga siya pangulo, nag-feeling na. Martial law style. Laban lang Teo. Nene Falses, ikatawa ko na lang ang inis ko sa babae na iyan. Marilo Patak, akala niya matatakot niya lahat. I mean, madadala sa laban lang.
Eugene. Dinaan na niya sa file ng case kasi alam na niya wala na siya lusot. Kunwari pa victim. Kung ano ang itinanim, yun ang aanihin. Ang gaba, dili, magsaba. Okay, so laban lang, Teo Moreno. Nabasa ko nga yung summary post mo. Kaya nalaman ko ang tungkol kay Karen dahil sa post, Teo Moreno. Nakakatulong ka, nakaka-enlighten ka, kaya laban lang. Yun lang, gagastos ng kailangan mo ng abogado, but I believe may kaya man sa buhay si Teo Moreno. Okay. So, ang abangan natin dito, yung bloodbath, salpukan ni Atty. Topacio at ni Senator Risa. Napagbigyan na yung kahilingan ni Atty. Topacio dahil matagal niya nang hinahamon si Senator Risa na sampahan mo ako ng cyber libel, Senator Hontiveros, para mailabas ko ang aking mga ebidensya. Nandito sa akin ang aking mga ebidensya. Yun. So, ito na. Of course, hintayin muna nila yung subpoena. Itong mga nakasuhan, 6. Si Michael Maurilio, Atty. Topacio, Banat Bay, Teo Moreno, Kipi Chu, kalimutan ko yung isa. May pang-6. Jason Sa. Ayan. So, magsasubmit sila, hintayin nila yung subpoena galing sa piskalya, then magsubmit sila ng counter affidavit at hintayin natin ang resolusyon ng piskalya kung makitaan ba nila ng probable cause. Wala. Pag may probable cause, yon, isampa sa korte at tatahimik na yan. Once na nasa korte, tatahimik na. Ang abangan natin yung sa Senado kung magkakaroon ba ng investigasyon, ethics committee tungkol sa controversy na ito.